Kung may isang pangusap na maglalarawan sa pandaigdigang merkado, marahil ang mga salitang ito ay ang Made in China. Ang China kasi ay may tuturing ng pinakamalaking factory ng buong mundo, mula sa mga laruan, gamit sa bahay, sa katawan, at kahit anong makita mo sa panahon ngayon ay maaaring may Made in China na nakatatak dito. Pero marami ngayon ang nagsasabi na ang era ng Made of China ay malapit nang matapos. Marami kasi ng mga kumpanya ang isa-isa na nagsisialisan sa China sa paglipas ng mga taon. Ano nga bang nangyayari ngayon sa China? Bakit tila nauubos na ang mga namumuhunan sa kanilang bansa? Parating na nga kaya ang araw na pinakakinatatakutan ni Xi Jinping? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan nyo kong alamin ang katotohanan kung naghihirap na nga ba ang bansang China. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami sa mga malalaking brand ngayon tulad na lamang ng Sony at Apple ang umalis na sa China at lumipat sa ibang mga bansa sa labas ng Asya. Malaking oportunidad naman ito para sa ibang mga bansa mula Bangladesh at Turkey na igrabang pagkakataong ito. Ang Apple ay nais nang iwanan ng Asya na matagal nang gumagawa ng mga produkto nito. Mas nais ng kumpanya na lumipat sa bansang India. Bukod dito, binawasan na din ang mga manggagawa ng Samsung sa China ng nasa 2/3 simula pa noong taong 2013. Sa katunayan, kasalukuyan ang gumagawa ng mga iPhone sa bansang India at inaasahan pang dodoble ang produksyon nito sa naturang bansa sa mga susunod pang mga taon. Ang malaking katanungan ngayon, bakit nga ba tila iniiwan ng malalaking kumpanya ang bansang China ngayon? Upang maintindihan kung bakit nga ba nag-aalisan ng ilang mga kumpanya sa China, ang una muna nating alamin ay bakit sa simula pa lamang ay China ang kanilang napili noon na bansa para sa kanilang mga produkto. Sa mga hindi nakakaalam, maaaring mula pa noong unang panahon, ang China ay maituturing na bansang hindi dapat dinarayo para magnegosyo o magtayo ng mga kumpanya. Noong 20th century, ang China ay hawak ng diktador na si Mao Zedong na may ihahalin tulad sa bansang Cuba at North Korea ang pamamalakad sa gobyerno. Noong mga panahong iyon, siguradong walang kahit na anong bansa ang pipiliin ng China upang doon mamuhunan. Subalit noong magsimula ang dekada 80, ang bansang ito ay nagsimulang humatak ng mga nasa 1,000 kumpanya upang mamuhunan sa kanila. Pero bakit nga kaya? Paano ang isang komunistang bansa ay makaengganyo ng mga businessman mula sa iba't ibang mga bansa gaya na lamang ng bansang Amerika? Ang kasagutan dito ay magsisimula noong taong 1976 kung saan namatay ang kanilang supreme leader na si Mao Zedong at pinalitan ni Deng Xiaoping na siyang magpapabago sa lahat. Si Deng Xiaoping ay isa ring politiko at parte din ng Chinese Communist Party, subalit ibang-iba ang kanyang bisyon at pangarap para sa China kumpara sa mga naging mga plataporma ni Mao Zedong. Sabihin na nating mas maganda ang strategiya niya kaysa kay Mao Zedong. Simula noong taong 1979, naglunsad siya ng maraming pagbabago sa China upang muling buhay ng ekonomiya nito at isa na nga rito ay buksan nito sa international market at makahikayat ng maraming mga kumpanya mula sa ibang bansa. Sa yugtong ito, nagbukas ang tila saradong ekonomiya ng China at pinalawak ang kanilang kapitalismo. Noong taong iyon ay nagpatupad siya ng isang batas na hinahayaan niya ang mga kumpanya sa ibang bansa na makapasok sa China at doon mamuhunan. Subalit parte noon ng kasunduan para sa mga kumpanyang papasok sa China ay ang ilang bahagi ng pag-aari o ownership ng mga kumpanyang ito ay mapupunta sa gobyerno ng China. Ang talino talaga ng China.
Isa pa sa mga nakaengganyo sa mga kumpanya mula sa ibang mga bansa ay ang pagtatayo ng China ng kanilang Special Economic Zone. Ang mga ito ay lugar ng mga foreign companies kung saan mababa lamang ang kanilang binabayarang buwis at hindi masyadong pinapakialaman ng gobyerno ng China. Maayos din dito ang pamamahala at mas makabago ang mga infrastruktura ng mga kumpanya kung ikukumpara sa ibang mga bansa. Tila binigyan noon ng China ang mga kumpanya mula sa ibang mga bansa ng isang tila 5-star hotel na maaari silang mag-enjoy habang kumikita. Ang ganitong klase ng strategiya ng China ay talaga namang nagbunga ng maganda. Ang kanilang foreign investments ay tumaas mula nang maluklok si Deng Xiaoping. Gayunpaman, tila hindi pa din nakontento ang gobyerno ng China at gusto pa nila ng mas maraming mga bansa ang mamuhunan sa kanila. Kaya naman ang ginawa nila, tila mas binigyang pansin nila ang mga foreign companies kumpara sa kanilang mga lokal na kumpanya. Kung ang isang lokal na kumpanya ay nagbabayad ng buwis ng 25% mula sa kanilang kita, ang mga kumpanya na nagmula sa ibang mga bansa ay nagbabayad lamang ng 10 to 15% ng buwis mula sa kanilang kita. Maaari ding ibawas ang 100% ng sweldo ng mga nagtatrabaho sa mga foreign companies mula sa kanilang buwis. Hindi lamang yun, kung muli nilang i-invest ang kanilang kita sa China, makakameno sila ng mula 40 hanggang 100% na buwis na kailangan nilang bayaran. Parang nagkaroon noon ng VIP treatment para sa mga foreign companies. Kaya naman dagsa noon ang maraming mga kumpanya mula sa iba't ibang panig ng mundo sa China. Pero hindi na ito kagaya ngayon na tila paunti na ng paunti ang mga ito. Maraming mga kumpanya ngayon ang isa-isa nang iniiwan ang bansang China. Nagsimula ito noong taong 2008. Ang proportion ng international trade sa ekonomiya ng China ay bumagsak. Mula noon, tila nawala na sa China ang kanilang pagiging business-friendly, investment-friendly at global economy-friendly na bansa. Noong taong ding iyon, ang China ay may tuturing na factory ng mundo. Maganda na ang kanilang ekonomiya, mayaman sa mga international traders at masasabi ng stable na ang kanilang gobyerno. Kaya naman naisip na ng China na tila hindi na kailangan ng kanilang bansa na manghikayat pa ng mas maraming mga foreign companies dahil marami na sila nito at kailangan ng pagtuunan ng pansin ang kanilang mga lokal na kumpanya. Ang VIP treatment para sa mga foreign companies tulad ng mga pagbabayad sa buwis ay tinanggal na din kaya malamang bumaba ang kanilang foreign investment. Bukod dito, kung noon ay napakababa lamang ng labor ng mga trabahador sa China, ngayon ay bigla na lamang itong tumaas kumpara sa ibang labor cost ng ibang mga bansa sa Asia. Siyempre, kahit naman ata sino sa atin ay mas pipiliin kung saan tayo makakatipid sa pagnenegosyo. Mula din na maupo ang presidente ng China na si Xi Jinping taong 2013, tila mas pinrayoridad niya na maging dominante ang China sa pamamagitan ng sarili nitong bansa at ekonomiya ng hindi nakasandal sa ibang mga bansa. Gusto niyang patunayan na kaya nilang mamayagpag kahit na wala ang ibang mga bansa. Bukod kay Xi Jinping, malaking factor din ang tila pagdepende ng China sa kanilang bansa at hindi sa iba ay dahil na rin sa susog ng ibang mga bansa gaya na lamang ng Amerika na mahigpit nitong kakumpetensya. Nagsimula din noon ng isang tila trade war si Donald Trump laban sa China na mas nagdistansya pa sa China mula sa mga kanluranin. Dahil sa tila pag-iinitan ng dalawang mga bansang ito, pati ang TikTok ay nadamay na din at nakaban ito sa bansang Amerika. Paano nga ba ito makakaapekto ngayon sa atin? Nanganganib nga ba tayo sa maaaring pagbagsak ng international trade sa mga susunod na taon? Malaking problema nga ba ito para sa atin? Kailangan na kaya nating tawagin ng Wonder Pets? Sa mga nakalipas na dekada, ang globalisasyon at economic growth ay halos kahalintulad na lamang ng mga salitang Made in China. Kung susubukan ng China na umalis sa economic map, ang Made in China na ito ay tuluyan ng mawawala. Subalit hindi nangangahulugan na ang global economic growth ay mawawala na rin dahil magpapatuloy pa rin naman ito kahit wala na ang China. Ang mga bansa tulad ng Malaysia, Vietnam at Mexico ay malugod na tumatanggap ng mga kumpanya na nais mamuhunan sa kanila. Ang ilan sa mga bansang ito ay eksperto na din sa mga gawain na ginagawa ng mga nagtatrabaho sa China. Gayunpaman, hindi naman ito nangangahulugan na hindi natin mararamdaman ang gagawin o ginagawang ito ng China. Kahit kasi saan natin tignan ngayon, ang China ay nananatili pa ring isa sa mga largest markets sa planeta. Isang market na kung saan 30% ng mga pinakaimportanteng demand ng isang bansa ay sa kanila nagmumula mula sa automobiles at semiconductors.
Nangunguna din ang China pagdating sa industriya ng electric cars sa mundo. Subalit sa pagkawala ng China sa merkado, maaaring ang mga bansang nakapaligid sa kanya tulad ng Pilipinas ay makipagtulungan sa mga malalaking bansa gaya ng Amerika upang mas mapalago ang bagong era ng globalisasyon. Saan nalaman mong ito ngayon, Paps? Sa tingin mo kaya, hanggang kailan pa natin makikita ang mga produktong may nakasulat na Made in China? Mawawala na nga kaya ang mga ito ng tuluyan o patuloy pa rin silang magiging parte ng ating pang-araw-araw na pamumuhay? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po! Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!